Pamilyar ba sa inyo ang pakiramdam na yan, nagreseta ng antibiotics ang doktor, tinapos mo ang buong course at gumaling ka na. Pero imbis na gumaan ang loob mo, nakaramdam ka ng bloating, discomfort, at parang may gulo sa loob ng tiyan mo. Para bang nagkaroon ng matinding giyera. At alam nyo ba, absolutely tama kayo dyan. Ngayon, tatalakayin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa bituka mo pagkatapos ng ganyang carpet bombing. At pinakaimportante, ano ang dapat mong kainin para maibalik ang lahat sa ayos at maibalik ang kapayapaan sa loob mo. Pag-uusapan natin hindi lang ang mga pagkaing makakatulong, kundi pati na rin yung mga saboteur sa inyong plato na sisira lang sa recovery mo. Huwag mong lalaktawan ng video na ito para malaman ang pinakaimportanteng sikreto ng malusog na mikroflora na siguradong magpapabago sa paraan ng pagkain mo. Siya nga pala, i-share nyo naman sa comments. Ano ang pinakakakaibang side effect na naranasan nyo matapos uminom ng antibiotics? Tiyak na makakabuo tayo ng isang koleksyon ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Para malaman natin kung paano mag-repair, kailangan muna nating intindihin kung ano ang nasira. Isipin mo ang bituka mo, hindi lang ito basta organo. Isipin mo ito bilang isang malaki, maingay, at siksikang megalopolis. Dito naninirahan ang trilyon-trilyong maliliit na nilalang, bakterya, fungi, at viruses. Ito ang microbiome mo. Sa isang malusog na syudad, ang karamihan ng mga residente ay mga law-abiding citizens. Sila ang tumutulong sa pagtunaw ng pagkain, gumagawa ng vitamins, nagpapalakas ng immune system at nakakaapekto pa sa mood mo. Pero meron din talagang mga pasaway na huligan, ang tinatawag nating pathogenic bacteria. Kapag marami ang mabubuting residente, hawak nila sa leeg ang mga huligan. Ngayon, isipin mo, para bang may nagbagsak ng atomic bomb sa syudad na yan, yan ang antibiotics. Ang target nila ay ang masasamang bakterya na nagdulot ng sakit. Pero, ang problema, wala silang pinipili. Nililipol nila lahat, kaaway man o kaibigan. Kaya ang nangyayari, ang dating masiglang megalopolis mo, nagiging parang tuyong disyerto. Ito ang tinatawag nating dysbacteriosis. At dahil ang bakanting lugar ay laging may pumupuno, maaari na ngayong sakupin ang teritoryo na yan ng mga hooligan at bandido. Kaya ang misyon natin ay simple. Huwag silang hayaang mangyari yun at muling tirahan ang syudad ng mga mabubuting residente. Kaya, ang una at pinakamahalaga nating misyon ay ang tinatawag nating Operation Pagpapatira. Kailangan natin ng isang desant, mga bagong palakaibigang residente na muling magtatayo sa nasirang lungsod. Ang mga matatapang na ito ay tinatawag nating probiotics. Sila ay mga live microorganisms na nagdudulot ng benepisyo sa ating katawan. Kapag kumakain ka ng mga pagkaing may probiotics, para kang nagpapadala ng reinforcement o dagdag puwersa sa iyong bituka. Pagdating nila sa lungsod, sisimulan na nilang maglinis. Papalitan nila ang mga masasamang bakterya na mabilis dumami sa bakanting lugar. Tutulungan din nilang ayusin ang mucus lining ng bituka na naapektuhan din ng mga antibiotics. Pagkatapos, magsisimula silang gumawa ng mga benepisyal na sustansya tulad ng short-chain fatty acids na nagsisilbing panggatong or fuel ng ating intestinal cells. Ang pinakatanyag at pinakamadaling makuha na pinagmula ng mga maliliit na katulong na ito ay, siyempre, ang yogurt. Puno ang mga istante ng tindahan ng iba't ibang kulay at klase. Pero, dito pumapasok ang una at pinakamadalas na pagkakamali na maaaring magpawalang saysay sa lahat ng iyong pagsisikap.
ilahad sa screen ang animation, ang mga cute na bakterya, may hard hat at kagamitan ay bumababa sa nasirang lungsod gamit ang parachute. Pag-usapan natin ang tungkol sa yogurt. Hindi lahat ng nakikita nating yogurt ay pari-pareho ang hatid na benepisyo sa kalusugan. Yung mga makukulay na packaging na may nakasulat na bio or may living cultures ay hindi pa rin garantiya ng kalusugan. Tandaan ang pinakapangunahing batas. Kapag nagpapaayos ka ng microflora sa bituka mo, ang kalaban mo numero uno ay ang asukal. Karamihan sa mga nabibiling yogurt, lalo na yung may mga fruit fillings, jam o syrup, ay may taglay na napakalaking porsyento ng asukal. Pero ang asukal, ito ang paboritong pagkain ng mga masasamang bakterya at fungi tulad ng kandida. Kaya nagiging nakakabaliw ang sitwasyon. Sinasalansan mo ng good bacteria ang bituka mo. Pero sabay mo ring pinapakain ng hukbo ng iyong kalaban. Sa huli, hindi ka nagpapagaling, kundi lalo mo lang pinapalala ang kawalan ng balanse. Kaya ang dapat mong piliin ay yung natural, walang asukal, at walang anumang halo na yogurt. Ito yung tinatawag nilang Greek yogurt o kaya naman ay white yogurt. Basahing mabuti ang ingredients, dapat gatas at starter culture lang ng live bacteria ang laman niyan. Hanapin mo sa packaging ang mga pangalan tulad ng Lactobacillus bulgaricus at Streptococcus thermophilus. Kadalasan, maikli lang ang shelf life ng ganitong klasing yogurt at magandang sinyalis yan. Ibig sabihin, buhay talaga ang bakterya na nasa loob. Para sa screen, magpakita ng infographic na naghahambing sa sangkap ng matamis na fruit yogurt at ng natural yogurt at i-highlight ang asukal sa kulay pula. Kung ang yogurt ay isang simpleng sundalo lang sa hanay ng mga probiotics, ang kefir naman ang itinuturing na elite special forces. Ang fermented milk drink na ito na ginawa sa tulong ng kefir grains or butil ng kefir ay may mas malawak na saklaw ng mabubuting bakterya at yeast kumpara sa ordinaryong yogurt. Sa katunayan, aabot ito sa 30 hanggang 50 iba't ibang strain ang ganitong karamihan at pagkaiba-iba ang siyang susi sa pagbuo ng matibay at matatag na ecosystem sa loob ng ating bituka. Iba-iba ang ginagampanan ng bawat uri ng bakterya at kapag mas marami kang espesyalista, mas magiging maayos ang takbo ng buong sistema. Hindi lang ito tumutulong sa pagdami ng good bacteria sa bituka, kundi may taglay din itong antibacterial properties laban sa ilang mapaminsalang mikrobyo. Halimbawa, naglalaman ito ng kakaibang strain ng Lactobacillus kefiri na batay sa mga pag-aaral ay kayang hadlangan ang pagdami ng Salmonella at Helicobacter pylori. Bukod pa rito, ang kefir ay mahusay na pinanggagalingan ng calcium at vitamin K2 na napakahalaga para sa matibay na buto. Gaya ng sa yogurt, piliin ang natural na kefir, walang dagdag na asukal at walang artipisyal na flavorings. Kung hindi mo gusto ang purong lasa, puwede kang magdagdag ng kaunting berries o isang kutsarita ng pulot sa bahay. Visual, ipakita sa screen ang isang magandang baso ng kefir na dahan-dahang hinahaluan ng sariwang raspberry at blueberry. Ngayon naman, iwanan muna natin ang dairy products at dumiretso tayo sa gulay. Dito, ang ating kampyon ay walang iba kundi ang fermented cabbage or mas kilala bilang sauerkraut. Tama, itong simpleng pagkain na pamilyar na sa atin. Pero tandaan, ito ay yung cabbage na dumaan sa natural na fermentation. Hindi lang ito inasinan or binabad sa suka. Sa proseso ng pagpapaalsa, ang lactic acid bacteria na likas na nakakabit sa dahon ng repolyo ay mabilis na dumadami at pinoproseso ang natural na asukal ng repolyo. Ang resulta?
Isang produkto na punong-puno ng probiotics tulad ng lactobacilli. Isa itong tunay na living food. Hindi lang ito gumagawa ng probiotics, pinapataas din ng fermentation ang bioavailability o ang dali ng pagsipsip ng katawan ng mga bitamina. Maraming vitamin C, vitamin K, at iron ang fermented cabbage. Mayaman din ito sa fiber na pag-uusapan natin kung gaano ito kahalaga sa susunod na bahagi. Hanapin ang ganitong klase ng fermented cabbage sa chilled sections ng mga grocery o kaya sa mga palengke. Siguraduhin na walang suka o vinegar sa lista ng sangkap, pero ang pinakamaganda, gawin mo na lang ito sa bahay. Hindi lang ito sobrang simple, napakamura pa. Ang kailangan mo lang, repolyo, asin, at kaunting pasensya. Paalala sa tagagawa, mag-insert ng mabilis na time-lapse clip ng paghihiwa ng repolyo, pag-scrub nito kasama ang asin at paglalagay sa garapon para sa fermentation. Ang mundo ng fermented foods ay napakalawak. Hindi lang ito umiikot sa kefir at sauerkraut. Kaya palawakin pa natin ang ating kaalaman sa pagkain. Tandaan, mas maraming pagkukuhanan ng probiotics, mas makikinabang ang ating bituka. Una, tingnan natin ang kimchi. Ito ang Korean version ng pickled cabbage, pero mas maanghang at may espesya. May sili, bawang at luya. Ito ay maituturing na probiotic explosion. Isa pa, ang mga pickles or atsara. Pero dapat klaruhin natin, ang hinahanap natin ay ang mga pipino o kamatis na binabad sa tubig alat, brine, na walang suka, vinegar. Sa Asia naman, popular ang miso, isang fermented soy paste na ginagamit sa mga sabaw, at ang tempe, fermented soybeans. Para sa mga mahilig sa inumin, subukan ng kombucha. Ito ay fermented tea na may kaaya-ayang sour-sweet na lasa. Pero may isang napakahalagang tuntunin kapag bumibili ng mga ito. Palaging hanapin ang mga live or unpasteurized na bersyon. Tandaan, pinapatay ng init o thermal processing ang lahat ng beneficial bacteria. Sa paglalagay ng iba't ibang fermented products sa inyong diet, sinisiguro ninyo na nakakakuha ang inyong bituka ng iba't ibang strains ng mahahalagang microbes. Sige, naipasok na natin ang mga probiotics sa ating bituka. Pero ano na ang susunod? Kung pababayaan lang natin sila ng walang suporta, hindi sila magtatagal. Kailangan ng pagkain ng mga bago nating residente. At ang pagkain na ito ay tinatawag na prebiotics. Ito ay isang espesyal na uri ng dietary fiber na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Pero gustong-gusto naman ito ng mga good bacteria sa ating malaking bituka. Sa madaling salita, ang prebiotics ay ang pataba para sa iyong panloob na hardin. Kung ang probiotics ay ang buto ng mga kapakipakinabang na halaman, ang prebiotics naman ang kalidad na lupa at sustansya na nagpapahintulot sa mga buto na ito na sumibol, lumakas at dumami. Kung walang sapat na prebiotics, kahit ang pinakamahusay at pinakamahal na probiotic supplements ay maaaring maging walang silbi. Mamamatay lang sa gutom ang mga good bacteria at ang kanilang pwesto ay babalik ulit sa mga pathogen o masasamang mikrobyo. Kaya ang diskarte sa pagpapabuti ng kalusugan ay laging dalawa ang bahagi. Una, magtanim tayo ng magagaling or probiotics. At pangalawa, pakainin natin sila ng husto or prebiotics. Saan ba natin hahanapin itong kamanghamanghang pagkain para sa ating maliliit na kaibigan? Ipakita ang simpleng animation, isang probiotic na bakterya na malungkot ang mukha ang biglang sumisigla at natutuwa nang lumapit dito ang isang prebiotic molecule. Ang pangunahing pinagkukunan ng prebiotics ay ang fiber or tinatawag nating dietary fiber. Makikita mo ito sa lahat ng uri ng pagkaing halaman.
Pero hindi lahat ng fiber ay pareho. May tinatawag tayong insoluble fiber. Ito yung hindi natutunaw at dumadaan lang sa ating digestive system na parang brush. Nililinis nito ang pader ng bituka at tumutulong sa pagbuo ng dumi. Mahalaga rin ito para laging maayos at regular ang iyong pagdumi. Meron din namang soluble fiber at ito talaga ang paboritong pagkain ng ating good bacteria. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig, nagiging parang gel at ganoon ang pagdating nito sa malaking bituka kung saan masayang naghihintay na ang ating microflora. Ang pinakamagandang source ng ganitong uri ng fiber ay ang mga whole grain products. Kaya palitan na ang puting tinapay at pasta ng mga whole grain na alternatibo. Simulan ng araw mo sa oatmeal, pero wag yung instant na galing lang sa pakete. Mas maganda yung traditional na rolled oats na niluluto talaga. Ang barley, brown rice, quinoa, at buckwheat, lahat yan ay napakagandang source ng prebiotic fiber. Hindi lang nila papakainin ng iyong bakterya, kundi bibigyan ka rin nila ng slow-releasing carbohydrates. Kaya matagal kang busog at magkakaroon ka ng matatag na enerhiya nang walang biglaang pagtaas ng sugar level sa iyong dugo. Pagdating sa mga gulay, mayroon talagang mga tinatawag nating superstar pagdating sa prebiotics. Pangunahin dyan ang lahat ng uri ng sibuyas, bombay, leek at shallot. Kasama na rin siyempre ang bawang. Nagtataglay sila ng inulin at fructooligosaccharides na kabilang sa pinakapinag-aralan at pinakamabisang uri ng prebiotics. Siyempre, kung galing kayo sa pag-inom ng antibiotics, maaaring sensitibo pa ang inyong tiyan. Kaya, huwag nating biglain ang sistema natin sa pagkain agad ng hilaw na sibuyas o bawang. Mas mainam na magsimula muna tayo sa mga luto o ininit. Idagdag nyo ang mga ito sa inyong sabaw, nilaga o i-bake kasama ng iba pang gulay. Isa pa sa mga champion natin dyan ay ang Jerusalem artichoke or topinambur. Talaga namang umaapaw ito sa inulin. Pwede itong i-roast, gawing mash or puree o ilagay sa mga salad. Ang asparagus ay isa ring napakagandang choice. Hindi lang ito mayaman sa prebiotics, punong-puno rin ito ng antioxidants. Sikapin nating isama ang mga gulay na ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Tandaan, kahit kaunting bawang o sibuyas lang ang ilagay nyo sa inyong ulam, malaking tulong na yan sa kalusugan ng inyong gut or microflora. Tandaan, ang pagiging diverse o iba-iba ang susi sa tagumpay. Magpalit-palit kayo ng iba't ibang gulay para masiguro na nakukuha ng inyong good bacteria ang kumpletong nutrisyon na kailangan nila. VFXQ. Magpakita ng masustansyang still life ng mga gulay, isang tali ng bawang, leek, sariwang asparagus, at topinambur. Ang mga prutas at berries ay hindi lamang sagana sa bitamina, kundi napakagandang pinagkukunan din ng prebiotics. Isa sa pinakamahusay na pagpipilian dyan ay ang mansanas. Mayroon itong pectin, isang uri ng soluble fiber na aktibong pinoproseso or fina-ferment ng ating good bacteria. Ang pectin ay tumutulong sa pagdami ng bifidobacteria at sa paggawa ng butyrate, ang short-chain fatty acid na siyang nagpapalakas at nagpapalusog sa mga selyula ng bituka at may kakayahan ding labanan ang pamamaga, anti-inflammatory effect. May isa pa tayong kahangahangang prutas, ang saging, lalo na yung medyo hilaw pa or may kulay, berdeng balat. Siksik ito sa tinatawag nating resistant starch. Tulad ng fiber, hindi ito nadidigest sa maliit na bituka, small intestine, kaya't buong buo itong nakakarating sa malaking bituka, large intestine, kung saan ito nagiging pagkain ng ating mikrobiota.
Habang hinog na ang saging, ang starch na ito ay nagiging asukal. Kaya, para makuha ang buong prebiotic effect, piliin natin ang mga saging na medyo may bahid pa ng berde. Ang lahat ng klase ng berries tulad ng raspberry, blueberry, strawberry at currants ay mayaman din sa fiber at higit sa lahat sa polyphenols. Ang polyphenols ay mayroon ding magandang epekto sa ating gut microflora. Visual. Ipakita ang paglalagay ng mansanas, medyo hilaw na saging, at isang dakot ng berries sa isang blender para gawing smoothie. Ang mga legumes, ay masasabing isang tunay na superfood para sa kalusugan ng iyong bituka. Ang mga ito tulad ng lentils, chickpeas, garbanzo, iba't ibang klase ng patani at gisantes ay punong-puno ng prebiotic fiber. Nagtataglay sila ng mataas na level ng galacto-oligosaccharides o GOS na siyang nagpapasigla sa pagdami ng bifidobacteria at lactobacilli, ang mga kaibigan ng ating tiyan. Bukod pa rito, ang mga legumbre ay isang mahusay na pinagmumula ng plant-based protein na kailangan para sa mabilis na pagpapagaling ng ating katawan, pati na rin ng complex carbohydrates, B vitamins at mahahalagang mineral tulad ng iron at magnesium. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa pagkain ng mga legumbre, lalo na kung nagsisimula ka pa lamang sa iyong recovery journey. Maaari itong magdulot ng matinding pag-utot, gas, at bloating dahil hindi pa sanay ang iyong gut microflora sa ganoong karaming fiber. Magsimula sa maliliit na porsyon, gaya ng 2 kutsara lang ng hummus o ng sabaw ng lentil soup. Siguraduhin na ibabad mo ang mga tuyong legumbre ng buong magdamag bago lutuin. Nakakatulong ito para mabawasan ang mga compound na nagdudulot ng gas. Dahan-dahan mo lang dagdagan ang iyong porsyon, bigyan ng sapat na oras ang iyong bituka na umayon at mag-adjust. Ang pagiging matiyaga, patience, at pagiging dahan-dahan, gradual increase, ang magiging pangunahing kakampi mo sa prosesong ito. Visual cue. Ipakita ang 3 magagandang mangkok. May lutong lentils, chickpeas, at pulang patani/beans. Ngayong alam na natin kung ano ang dapat idagdag sa ating diet, pag-usapan naman natin kung ano ang kailangan nating tanggalin ng walang awa. Ang kalaban numero 1, ang pangunahing nagpapataba sa lahat ng masasamang elemento sa inyong bituka ay walang iba kundi ang asukal. At hindi lang natin pinag-uusapan yung puting asukal na pang-kopi o pang-tsaa. Ang nakatagong asukal ay matatagpuan sa maraming produkto. Soft drinks, juices, tinapay, pastries, mga sauce, at pati na rin sa instant na mga lugaw o cereal. Ang mga pathogenic bacteria at lalo na ang mga yeast na fungus tulad ng candida ay talagang baliw sa asukal. Ito ang kanilang gasolina. Ito ang nagbibigay lakas sa kanila para magparami sa bilis na hindi ka panipaniwala. Kapag naubos na ng antibiotics ang ating good bacteria, yung pumipigil sana sa candida, magsisimula na siyang manguna. Kung patuloy mo siyang aalagaan at pakakainin ng asukal, ikaw mismo ang gumagawa ng iyong problema, ang candidiasis. Ito ay nagpapakita ng bloating o pagbuburo, matinding paghahanap sa matatamis, sugar cravings, sobrang pagod, at yeast infection or thrush. Kaya habang nagpapagaling kayo at mas maganda kung kaya ninyong gawing permanente, bawasan na ng todo ang inyong konsumo ng added sugar. Tingnan ninyo sa screen. Habang malungkot si probiotic bacteria, tuwang-tuwa naman si Candida habang lumalaki at kumakain ng sugar cubes. Pangalawa sa ating listahan ng mga iwasan o ang tinatawag nating stop list ay ang mga processed foods at refined carbohydrates. Kasama rito ang puting tinapay,
Pinong harina or white flour, puting bigas, mga pasta na gawa sa high-grade na harina, iba't ibang uri ng crackers, chips, fast food, at mga ready-to-eat or semi-processed na pagkain. Ano ba ang problema sa mga ito? Una, habang pinoproseso ang mga pagkain na ito, halos mawawala ang lahat ng fiber, bitamina, at mineral. Ibig sabihin, wala silang sustansyang maibibigay sa ating gut microflora. Ito ay tinatawag na empty calories. Kahit na nabubusog tayo, nagugutom naman ang ating mga healthy bacteria. Pangalawa, mabilis na nagiging simpleng asukal ang mga pagkain na ito kapag natunaw. Nagdudulot ito ng biglaang pagtaas ng blood sugar, glucose, sa ating dugo. At tulad ng nalaman na natin, ito ang nagpapakain sa mga masasamang bakterya or pathogenic flora. Pangatlo, maraming processed products ang may trans fats, preservatives, emulsifiers, at iba pang chemical na additives. Ang mga ito ay nakakaapekto ng masama sa ating microbiome at maaaring magdulot ng pamamaga or inflamasyon sa bituka. Sikapin na ang inyong diet ay nakabatay sa whole, unprocessed foods, mga gulay, prutas, whole grains, buong butil, beans o legumes, at dekalidad na protina. Magluto kayo ng sarili ninyong pagkain. Sa ganitong paraan, siguradong alam ninyo kung ano ang nasa inyong plato. Visual cue. Sa screen, gumuhit ng linya. Sa isang gilid, makikita ang basket ng gulay, grains, at isda. Sa kabilang gilid, isang tambak na packaging ng fast food, chips at pastry. Madalas, ang mga taong nagtatangkang iwasan ang asukal ay napupunta sa mga artipisyal na panghalili nito, gaya ng aspartame, sucralose at saccharin. Sa tingin nila, ito ang tamang solusyon. Matamis, pero libre sa kalorya. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral nitong huling mga taon na hindi pala ganoon kadali ang tungkol sa mga artificial sweetener. Ang ilan sa kanila ay nakakapagdulot ng masamang epekto sa komposisyon at function ng ating bituka o gut microflora. Halimbawa, lumalabas na nagbabago ang balanse ng bakterya sa ating tiyan, pabor doon sa mga nauugnay sa metabolic disorders at pagiging sobra sa timbang o obesity. Maaari rin nilang bawasan ang bilang ng mga good bacteria tulad ng lacto at bifidobacteria. Hindi man fully naiintindihan ang mekanismo, ang punto ay kahit hindi sila asukal, nakikipag-ugnayan pa rin ang mga chemical na ito sa ating mga bakterya. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakakabuti ito sa atin. Kaya, mas mainam na iwasan muna ang mga ito, lalo na kung ikaw ay nasa yugto ng aktibong pagpapagaling ng bituka. Kung talagang naghahanap ka ng tamis, gumamit ng kaunting natural sweeteners, gaya ng pulot, honey, maple syrup, or stevia. Pero tandaan, huwag din itong abusuhin. Ang pinakamahusay na paraan ay dahan-dahang sanayin ang iyong panlasa na kumalas sa sobrang tamis. Ipakita na sa screen ang kamay na nagtatapon sa basurahan ng mga pakete ng sugar substitute. Mahalaga ang taba sa ating pagkain. Pero tandaan natin, hindi lahat ng taba ay pare-pareho. Kung inaayos natin ang ating gut microflora, kailangan nating limitahan ang mga pagkaing mataas sa saturated fats, lalo na ang mga trans fats. Ano-ano ba ang mga ito? Kasama diyan ang matatabang red meat, processed meats tulad ng mga longganisa or hotdog, margarine, fast food, deep fried dishes, at mga tinapay or pastries na nabibili sa tindahan. Bakit masama ang mga ito? Ang sobrang dami ng ganitong klasing taba ay nagpapabilis ng pagdami ng masasamang bakterya. Ang mga bakterya na ito ang nagiging sanhi ng pamamaga o inflamasyon sa ating bituka. Bukod pa rito, maaari nilang sirain ang lining ng ating bituka, kaya nagiging mas
permeable or bukas ito. Ang kondisyong ito ay tinatawag na leaky gut syndrome. Dahil dito, ang mga undigested food particles at toxins ay nakakapasok sa bloodstream mula sa dingding ng bituka. Nagre-resulta ito sa systemic inflammation at autoimmune reactions. Sa halip, mag-focus tayo sa mga unsaturated fats or good fats. Saan makikita ang mga ito? Hanapin ang avocado, extra virgin olive oil, mga mani or nuts, lalo na ang walnuts. Kasama rin dyan ang flax at chia seeds at syempre, ang oily fish tulad ng salmon, mackerel or herring. Ang mga ito ay sagana sa omega-3 fatty acids na kilalang may matinding anti-inflammatory effect. Ikumpara natin ang dalawang klase ng pagkain. Sa isang plato, may fatty steak at french fries. Sa kabilang plato naman, merong inihaw na salmon na may abokado at sariwang salad. At ang huli sa listahan ng mga bagay na dapat iwasan na kadalasan nating nalilimutan ay ang alak. Pagkatapos ng antibiotic course, talagang stress na ang katawan mo, lalo na ang atay or liver. Kapag uminom ka ng alak, nagdadagdag ka lang ng lason or toxic load sa sistema mo. Pero mas importante, direkta itong nakakaapekto sa iyong microflora. Ang ethanol o ang sangkap sa alak ay parang antiseptic, hindi lang panlabas, kundi panloob din. Kaya nitong patayin ang masasamang bakterya, pero pati na rin ang good bacteria. Nasisira lang sa lahat ng effort mo na paramihin sila. Ang madalas na pag-inom ng alak ay nagpapababa sa diversity ng iyong microbiome, isang malinaw na sinyalis na hindi ito malusog. Bukod pa rito, maaari rin itong sirain ng protective lining ng tiyan at bituka na nagpapataas sa permeability or pagiging butas-butas nito. Kaya habang nagpapagaling ka na maaaring tumagal ng ilang linggo o ilang buwan, mas mabuting tigilan muna ang pag-inom ng alak ng tuluyan. Bigyan mo ang bituka mo ng pagkakataong makabawi sa tahimik na paraan, walang dagdag na stress o chemical attacks. Palitan ang isang baso ng wine ng isang tasa ng herbal tea o isang baso ng kombucha. Siguradong magpapasalamat sa iyo ang iyong katawan. Ipakita ang animation, itatapon ang laman ng wine glass at papalitan ito ng magandang tasa ng herbal tea. Madalas nating napag-uusapan ang pagkain, pero kadalasan nakakalimutan natin ang pinakapayak ngunit pinakamahalagang bahagi ng ating kalusugan, ang tubig. Ang sapat na hydration ay lubhang mahalaga para sa gut health o kalusugan ng ating bituka. Una, kailangan ito ng katawan para sa maayos na panunaw, digestion, at tamang pagkuha ng nutrients. Pangalawa, tinutulungan ng tubig ang soluble fiber na dati na nating nabanggit na maging gel na siyang pagkain ng ating mga good bacteria. Kung kulang sa tubig, kabaliktaran ang mangyayari. Ang fiber ay maaaring maging sanhi ng constipation or pagtitibi. Pangatlo, tinutulungan itong mapanatili ang malusog na mucosal lining or protektibong pader ng bituka. Ang slime na ito ay nagsisilbing panangga at tirahan ng ating mga beneficial microbes. Maaaring masira ang proteksyon na ito kung tayo ay dehydrated. At panghuli, mahalaga ang tubig para sa pagpapalabas ng mga toxins at mga dumi na nabubuo sa proseso ng ating metabolism. Gaano karami ang dapat inumin? Ang karaniwang payo ay mga 30 mililitro bawat kilo ng timbang. Ngunit, mas importante, pakinggan ang iyong katawan at tingnan ang kulay ng iyong ihi. Dapat itong maging mapusyaw na dilaw, light yellow. Uminom ng purong tubig o kaya ay mga herbal tea. Isa itong simpleng hakbang, ngunit napakalaki ng epekto nito sa pagbawi natin ng kalusugan.
Ipakita ang isang baso na dahan-dahang napupuno ng malinis at malamig na tubig. Pwedeng lagyan ng hiwa ng lemon o dahon ng mint. Magdagdag tayo ng matitingkad na kulay sa ating pang-araw-araw na diet. Ang mga polyphenol ay makapangyarihang antioxidants na matatagpuan sa mga halaman. Ito ang nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay, lasa at amoy. Matagal nang pinaniniwalaan na ang pangunahing benepisyo nito ay ang pakikipaglaban sa free radicals. Ngunit sa mga huling pag-aaral, napag-alaman na malaki rin ang kanilang papel sa kalusugan ng ating bituka. Karamihan sa mga polyphenol ay hindi na-absorb sa small intestine at dumadaan sa large intestine, kung saan ito ay nagiging pagkain ng ating microflora. Hinihiwa-hiwalay ng ating mabubuting bakterya ang mga polyphenol at sa proseso, gumagawa sila ng mga metabolite na may anti-inflammatory na benepisyo para sa atin. Sa kabilang banda, pinapalakas ng polyphenols ang pagdami ng mabubuting bakterya at pinipigilan naman ang paglago ng mga masama. Saan natin ito mahahanap? Sa mga pagkaing may matingkad at rich na kulay. Kabilang dito ang lahat ng uri ng berries, blueberry, raspberry, cranberry. Kasama rin ang dark grapes, granada at cherry. Makikita rin ito sa green tea, cacao at dark chocolate na may cocoa content na hindi bababa sa 70%. At huwag kalimutan ang mga panimpla o spices tulad ng turmeric, luyang dilaw at cloves. Sa pamamagitan ng pagkain ng iba't ibang uri ng halaman o tinatawag nating bahaghari ng mga prutas at gulay, hindi lang vitamins ang nakukuha mo. Sinasadya mo ring suportahan ang iyong maliliit na katulong sa loob ng katawan. Ipakita ang isang matingkad na collage ng mga pagkaing mayaman sa polyphenol, mga iba't ibang berries, isang piraso ng dark chocolate, at isang tasa ng green tea. Asterisk, may isa pang produkto na naging popular at tinaguriang superfood para sa kalusugan ng ating bituka nitong mga nakaraang taon. Ito ay ang bone broth o sabaw ng buto. Ginagawa ito sa pamamagitan ng matagal at maraming oras na pagpapakulo ng mga buto, kartilago, at connective tissue ng hayop o manok. Dahil dito, nailalabas sa sabaw ang mga mahahalagang sustansya na mahirap makuha sa ibang pagkain. Una sa lahat, nandiyan ang collagen na nagiging gelatin habang kumukulo. Ang gelatin ay mayaman sa amino acids tulad ng glycine at proline na siyang building blocks ng ating buong katawan, pati na rin ang pader ng ating bituka. Pinaniniwalaan na ang pag-inom ng bone broth ay nakakatulong na kumpunihin ang tinatawag na tagas na bituka, leaky gut, sa pamamagitan ng pagpapanumbalik sa integridad ng epithelium nito. Mayroon din itong amino acid na glutamine na pangunahing pinagmumula ng enerhiya para sa mga selula ng bituka at tumutulong din para mabawasan ang pamamaga. Ang bone broth ay madaling tunawin at may nakakakalmang epekto sa iritadong sistema ng panunaw. Maaari itong inumin ng mainit at diretso o gamitin bilang base para sa mga sopas at sarsa. Ipakita ang isang magandang ceramic mug na may umuusok na gintong bone broth. Sa dami ng pinag-uusapan tungkol sa pagkain, syempre, may tanong na papasok sa isip. Hindi ba mas simple kung bumili na lang tayo ng probiotics na kapsula sa botika para hindi na tayo mahirapan? Sa ilang sitwasyon, talagang makakatulong ang probiotic supplements, lalo na kung meron kang matinding dysbiosis, pagkabalikid ng bakterya, o kaya naman ay may partikular na problema tulad ng pagtatae na dulot ng antibiotics, antibiotic-associated diarrhea. Pero may ilang mahahalagang puntos na dapat tandaan. Una, ang supplement ay hindi kapalit ng kumpletong nutrisyon.
kailangan mo pa ring pakainin ang mga bakterya mo gamit ang prebiotics. Ikalawa, nagkakaiba-iba ang kalidad ng mga supplement. Mahalaga na pumili ng produkto mula sa mapagkakatiwalaang manufacturer. Dapat nakalista rito ang eksaktong strain, uri ng bakterya, at ang dami nito sa CFU or Colony Forming Units. Para sa pagpapagaling pagkatapos uminom ng antibiotics, madalas na inirerekomenda ang Lactobacillus rhamnosus GG at Saccharomyces boulardii. Pangatlo, huwag mong iinumin ang probiotics kasabay ng antibiotics dahil papatayin lang sila ng antibiotic. Mag-iwan ka ng break na 2 hanggang 3 oras man lang. At ang pinakamahalaga sa lahat, bago uminom ng anumang supplement, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor. Siya ang makakatulong sa iyo na pumili ng tamang preparasyon at dosage para sa iyong pangangailangan. Visual cue: ipakita sa screen ang ilang bote ng probiotics at isang magnifying glass na nakatutok sa label ng isang bote, i-highlight ang pangalan ng strain at ang dami ng CFU. At ang huli, ngunit marahil ang pinakaimportanteng sangkap sa reseta para sa pagpapagaling ng iyong bituka ay ang pasensya. Hindi gagaling ang microflora sa loob lang ng isang araw o isang linggo. Sinira mo ito dahil sa pag-inom ng antibiotics, kaya kailangan mo itong bigyan ng sapat na oras para makabawi at lumakas. Tandaan, ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Huwag umasa sa biglaang resulta. Sa simula ng pagbabago ng iyong dieta, posibleng makaramdam ka pa ng kaunting masama, tulad ng konting kabag, bloating, or pagbabago sa dumi. Normal lang iyan. Ang iyong sistema ng panunaw at ang iyong microflora ay nag-a-adjust sa bagong pamamaraan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent at regular. Gawing batayan ng iyong pagkain ang mga masustansyang produkto, hindi lang sa loob ng isang linggo, kundi pang matagalan. Pakinggan mo ang iyong katawan. Kung may pagkain na nagdudulot ng matinding discomfort, alisin mo muna ito pansamantala at subukan ulit mamaya sa mas maliit na dami. Ang proseso ng paggaling ay napaka-individual at maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Pero sulit ang lahat ng iyong pagsisikap. Ang malusog na mikroflora ay susi hindi lang sa maayos na panunaw, kundi pati na rin sa matibay na immune system, malinis na balat, matatag na mood, at mataas na antas ng enerhiya. Ipakita sa screen ang isang kalendaryo kung saan mabilis na nagbabago ang mga araw at linggo. Habang nangyayari ito, may tumutubong magandang berdeng puno na sumisimbolo sa paggaling ng microflora. Kaya, i-summarize na natin. Ang pagbawi ng kalusugan ng bituka, gut health, pagkatapos ng antibiotics, ay hindi lang basta-basta pagkain ng yogurt. Ito ay isang kumpletong stratehiya. Kailangan nating kumilos sa 3 pangunahing paraan. Una, aktibo nating punuin ang nasirang teritoryo ng ating good guys, ang probiotics. Makukuha natin ito sa kefir, natural yogurt, at iba pang fermented foods. Pangalawa, pakainin natin ng husto ang mga bagong salta na ito gamit ang paborito nilang pagkain, ang prebiotic fiber. Makikita ito sa gulay, prutas, at whole grains. Pangatlo, ideklara natin ang giyera sa mga kalaban. Tanggalin sa diet ang asukal, processed food, at alak dahil ang mga ito ang nagpapalaki sa masasamang bakterya or pathogens. Pero ito ang pinakamahalagang takeaway. Ang bituka mo ay ang iyong pangalawang utak, second brain, at ito ang pundasyon ng iyong immunity. Sa pag-aayos nito, hindi mo lang inaalis ang pagiging bloated at discomfort. Pinapabuti mo rin ang iyong mood.
pinalalakas ang energy level, binabawasan ang risk ng maraming chronic diseases at pinatitibay ang proteksyon ng katawan mo sa mahabang panahon. Ito ang isa sa pinakamahusay na investment para sa kalusugan mo sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung may natutunan kang bago at kapaki-pakinabang, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating episodes. At huwag kalimutang i-click ang bell icon. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang paborito mong fermented product? Kefir ba, sauerkraut, o baka naman may exotic ka tulad ng kimchi o kombucha? Ibahagi ang inyong mga paborito at recipe sa comments section. Magpalitan tayo ng kaalaman.